Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila. Toys update lang po tayo dito sa suspension ng It's Showtime. Ayon po sa mga marites mga kababayan, ito pong It's Showtime ay hindi na raw po aapila sa Office of the President. Ayan, nagdesisyon na itong pamunuan ng ABS-CBN na hindi na po sila lalapit pa sa opisina ni Bongbong Marcos para umapila dito sa kanilang suspensyon na ipinataw ng MTRCB. Siguro naisip nila, wala ring mangyayari. Diba? Kasi unang-una, nung eleksyon, binabanatan nila si BBM eh. Diba? Nung eleksyon, grabe yung patutsada nila kay Bongbong Marcos. Tapos ngayon aapila sila kay BBM. So siguro naisip nila, siguro walang mangyayari, walang saysay. Magpapagod lang tayo kung sakali mang lalapit tayo dito kay Presidente Bongbong Marcos o sa kanyang opisina. At isa pa, bago pa man nasuspinde itong It's Showtime, nagsalita na mismo itong Presidential Legal Advisor o Presidential Legal Counsel ng Malacanang ni Presidente Bongbong Marcos, ito si Juan Ponce Enrile. O sabi ni Enrile mismo, bastos daw itong si Vice Ganda at yumaman at kumita dahil daw sa kabastusan. Ay sabi ni Enrile. So para siguro nakita nila parang walang kaliwaliwanag kung sakali man tayo ay apila sa Office of the President. So wag na lang, sabi nila wag na lang. Hayaan na lang natin na masuspinde. Wala na di ba? Kung sakali man silang mapila sa Office of the President at na-deny, pwede pa silang pumunta doon sa Supreme Court. Ay din ako, napakahabang proseso. Kaya siguro naisip nila, sige, tanggapin na lang natin etong suspension na ipinataw ng MTRCB. Kaya naman, ayan po ang abangan natin. Ang balita, mga kababayan, balita galing dun sa mga marites, ang suspension daw ay maaaring mangyari ngayong buwan ng Oktubre. Sabi nila second week daw. So abangan po natin yung suspension na yan. 12 days po, 12 airing days. Ibig sabihin 2 weeks from Monday to Saturday o dalawang Monday to Saturday. So 2 linggo po silang mawawala sa ere. At ang balita ay meron po silang ipapalit ng programa, pero hindi po ang mga host ng It's Showtime ang mag-host. So wala ata ni isa sa mga host ng It's Showtime ang makikita dun sa show na pansamantalang halili dito sa It's Showtime habang ito'y suspendido ng 12 days. Ayan mga kababayan yung mangyayari. Hindi na nila talaga pinilit pa na umapila dito sa Office of the President. Apila ka kay Enrile pa lang bagsak ka na. Di ba? Kay Enrile pa lang wala na So paano pang mangyayari? Kumbaga parang iniisip nila magpapagod lang tayo dyan. Kalokohan na yan. Diba? So yun ang mga tungkol dun sa sahod ng mga tao dyan sa ABS-CBN. Diba? Nanawagan pa nga to si Budots nagpasikat pa medyo nagpapapogi points pa kasi sabi niya dapat pinag-isipan muna maigi ng MTRCB itong kanilang suspension sa It's Showtime kasi kawawa naman yung mga tao. Walang pagkukuhanan ng pangkain o kahit mga baon sa mga anak nila. So yun sabi ni Senator Bong Revilla. Ang sisti tuloy nabuko pa kumalat pa ngayon sa social media na etong mga tao dyan sa ABS-CBN, yung iba dyan, yung mga nagtatrabaho sa It's Showtime, walang no work no pay. Ibig sabihin arawan. Kapag hindi ka nagtrabaho, wala kang sweldo. Pag hindi ka pumasok, wala kang sweldo. So, yung mga ganong klaseng sistema ng employment, questionable po yan, lalong-lalo na kung ikaw ay nasa isang kumpanya na halos araw-araw ay umi-air sa telebisyon for almost 2 decades. O yan mga kababayan, for almost 2 decades. Halos 20 taon umi-air eto nga ABS-CBN. So, ibig sabihin matagal na po. Pero bakit ganun? Bakit yung mga tao, no work, no pay pa rin? Etong pagpapasikat ni Bong Revilla, nakita pa tuloy yung lapse dito sa yung pagkakamali dito sa sa ABS-CBN sa kanilang pag-hire ng mga tao. Biruin ninyo yan. No work, no pay.
Ang yaman-yaman ng ABS-CBN. Oh. Salamat kay Bong Revilla. Dun sa paepal-epal niya, ayan, nabuko tuloy at naungkat, na-open yung issue ng no work no pay dyan sa ABS-CBN. Ayun ang ginamit yan ng MTRCB. Ibang-ibang issue yun eh. Ibang issue yung suspension sa Showtime. Iba rin yung issue dun sa no work no pay kasi wala naman kaming kinalaman dun. Diba? Wala kaming kinalaman dun eh. Basta kami, pinapatupad namin itong aming mandato. Ngayon, yung no work no pay, problema yan ng producer, problema yan ng ABS-CBN, hindi namin problema yan. Imbis na matuwa tong Showtime dito kay Bong Revilla, nabisit pa. Isa pa yung naging dahilan para masilip itong ABS-CBN. Hindi pala nagre-regular ng ilang mga empleyado o lahat ng empleyado. Pili lang ang nire-regular. Tapos yung ibang maliliit nating kababayan, no work no pay. Pag walang pasok, walang sweldo. Ay kawawa talaga yung mga taong yan dahil naaabuso. Kawawa talaga yung mga taong yan dahil hindi tama yung pagtrato sa kanila bilang mga empleyado. So, nako, ito po nga issue ng suspension sa It's Showtime. Ang dami na pong mga issue na mas lalong napag-uusapan. Kaya nga napakasimple lang sana eh, no? Alam niyo sabi ni Madam Chair, ni Chairperson Lala Soto, sabi niya, alam mo kung lumapit lang sa amin si Vice Ganda, kung meron lang dialogo, kung meron lang konting kumbaga paghingi ng tawad o pakikipag-usap galing dito sa pamunuan ng ABS-CBN, edi sana nabawasan itong suspension o baka hindi na suspend. Diba kung nagkaroon ng negotiation, kung nagkaroon ng agreement between ABS-CBN and MTRCB, baka pwede pang walang suspension. Ang mangyayari na lang, itong ABS-CBN, medyo parurusahan lang yung dalawang jowang Tulongges. Itong si Vice Ganda at si Ayon Perez. Di sana ganun na lang nangyari. Pero wala mayabang So yun po mga kababayan ang ating update. Hindi na po mag-aapila ang ABS-CBN at ang pamunuan ng It's Showtime tungkol sa kanilang suspension. Hindi na po sila lalapit kay Presidente Bongbong Marcos kasi pagpasok mo doon nandun agad si Enrile. Si Enrile, alam naman natin, sinabihan niya si Vice Ganda na bastos. Galit, gustong manakit ni Enrile dito kay Vice Ganda. Kaya naman siguro sabi nila wag na, sayang lang pagod natin dyan, kaya mo na sila. So ilan po muna mga kababayan, mag-iingat po tayong lahat. Ngayong panahon, nag-uulan, mahirap po magkasakit. Paglalabas, magdala po kayong payong. Kung wala naman kayo masyadong gagawin, manatili na lang po kayo dyan sa inyong tahanan. So yun lang po mga kababayan, ingat po tayong lahat. God bless.